Ang sinusolo mo lang yan, sir, ah. Masarap yung kinakain mo na yan. Yun, welcome guys dito sa ating day 2 ng 5-day Facebook Ads Challenge. And pag-uusapan natin as promised, yung different campaign setup and the Facebook auction. Alright, and I'm gonna share my screen. Sino guys ang nakakita ng ad na ito? Type 1 sa comment section. Yan, si Ma'am Clarissa. Alright, si Sir Nante, Gio, Jo. Dami nakakita ng ad na yun ah. Yun, perfect. Ma'am Joanne, yan. Awesome. So, ano nga ba itong Facebook auction? Yan, si Handu Language. What's Handu? Curious lang yung name ng ano nyo, language center. Para siyang ano eh, parang Hindu ang tunog ko eh, parang Hindu. But anyway, so most of you guys have seen this ad sa inyong newsfeed and maybe you're just curious about what I am talking about inside that in the ad. Okay, so basically, Facebook want wants you to structure yung campaigns. Teka lang, i-mute ko lang tong aking cellphone para hindi tunog ng tunog. Okay, once you ang gusto ni Facebook kasi i-funnel niyo siya into this diagram or into this illustration. Okay? Um, Makikita mo dito yung awareness stage nasa taas, traffic, engagement, leads, up promotion, and sales. Okay? Now, AIDA model po kasi yung gusto niyang mangyari. Yung attention, interest, desire, action. So, ibig sabihin from the awareness or attention stage, if-funnel ninyo yung inyong mga target audience pababa. But the problem is, itong awareness campaign kasi, ang madalas na gumagamit nito is yung malalaking kumpanya. Coca-Cola, Mang Inasal, Jollibee, you name it, those big brands na merong milyon-milyon or bilyones ng budget para makapag-launch ng brand awareness. Kasi from this stage, guys, kaya makikita mo puro mata yung nasa taas. Kasi nga, you are trying to show or you're trying to bid for the most cheapest cost per 1,000 impressions. Okay? Kasi guys, ganito yan. Ang unang china-charge sa inyo ni Facebook ay CPM. CPM stands for cost per 1,000 impressions or cost per mil. Okay? Now, most of you guys or some of you guys nalilito dito kasi pag sinabing CPM, cost per message, ang alam ninyo na terminology. Okay, and that's fine. Walang problema doon. As long as na pag sinabi mo sa akin na CPM, ano ba yung CPM na tinutukoy mo? Cost per message ba? Cost per mil? Ngayon, pag sinabi mong cost per mil, yung CPM yung. Kasi dinidetermine po kasi ni Facebook yung sa 1,000 katao na nakakita ng ads mo, ilan ba doon yung nag-take action? Depende doon sa gusto mong mangyari. Okay? Yan po kasi yung unang china-charge ni Facebook, CPM. Okay? Now, ang problema kasi dito sa CPM, wala itong ROI na maibabalik sa inyo right away. Okay? Explain ko dyan sa inyo later on. Now, pagdating naman dito sa traffic, okay, sorry, bago ko mag-move down sa traffic. Yung sa awareness stage kasi, Facebook is going to show your ads to the people who are likely to remember your brand. Okay, more on brand awareness. You're trying to showcase your brand to your target audience. But you are not asking Facebook to find people who are likely to take action from your ads. Okay, mag-uusapan natin kung ano ibig sabihin dyan sa baba. Now, if you select traffic, you are telling Facebook that Facebook, I want more people to click the link or to visit my website or landing page at a very cheap amount of
cost per click. Okay? O pinakamurang cost per click. Okay? You are trying to optimize for that specific action. Kaya makikita mo dito yung click na icon. So click, click, click. And then mangilang-ilang siguro dyan, baka makachamba ka isa or dalawa, bibili sa'yo. Okay? Then, you're optimizing for traffic link clicks. Okay? And the next thing is the engagement. Sa engagement po kasi guys, you are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Kasama po dyan yung messages, kasama dyan yung video views, kasama po dyan yung likes, kasama po dyan yung shares. Okay, lahat po yun ng activity na yon, engagement po yon. Okay, including messages. Karamihan po dito pumupunta sa engagement para mag-optimize ng messaging campaign. And I'm not saying that this is wrong. For as long as you are getting ROI from this campaign setup, that's not a problem. But if you want to tell Facebook that to be more specific of the actions that you want from your target audience is you're gonna be optimizing for OCPM or yung optimized CPM. Ano ba yung optimized CPM? Leads and conversions or sales. Okay, sa conversions po kasi hindi lang basta sales yon, pwede kasing mag-optimize ka din ng add to carts, pwede ka rin mag-optimize ng add payment info, conversions din po yon. Pwede mo ring i-optimize ng conversions ng video views, etc., etc., etc. Depende doon sa optimized CPM. Now, mapapansin nyo, naka-funnel siya. Okay? Ibig sabihin, yan yung gusto ni Facebook na sundin ninyo. Ang problema kasi dito, hindi ka naman bilyonaryo, hindi ka naman milyonaryo, at tayo ay nag-uumpisa lang na mag-launch ng ating campaign at gusto nating magkaroon ng return on investment nung budget natin right away from the get-go. Okay, I'm gonna explain it later kung paano nyo dapat i-gawin yung brand awareness instead doon sa funnel na gusto ni Facebook na mangyaring ganito. Okay, now, ito pala. So, pag nakita nyo dito sa campaign setup, pag kinilik nyo yung create, okay, ganito yung itsura niya, di ba? So, punta muna ako sa snipping tool. Screenshot muna natin to. Okay. Ang gusto kasi ni Facebook, ganyan ang maging itsura, di ba? Pag ganyan. Eh since wala nga tayong ganong kalaking budget at gusto natin magkaroon ng ROI right away, ang gagawin natin, babalik ta rin natin to. Okay? Magsisimula tayo sa sales or leads para makuha natin yung investment natin na gusto nating ibalik ni Facebook. Okay? Kaya mag-optimize tayo ng leads at or mag-optimize tayo ng sales. Depende po sa industry po ninyo. Okay. So, babalik ako dito sa illustration po natin. Now, sa loob po ng auction, okay, ang Facebook po kasi ay bidding. Okay? Or ang Facebook is auction, in layman's term, bidding. Okay? Binibid po yung budget ninyo sa loob ng auction and you want to target people inside the auction. For example, ikaw si advertiser A. Okay? Tapos, meron kang competitor or competitors, pangalanan natin siyang advertiser B. Okay? I-move ko lang muna to si, i-move ko muna to si A and B dito sa baba para at least makita ninyo yung ibig kong sabihin. Okay? And then I'm gonna present it back. Okay. So let's say for example, you are testing your campaigns. Meron kang budget na tinetest. Let's say, gumagamit ka ng 100 pesos per day. Both of you, let's say for example, in this scenario, both of you are testing nung inyong campaign. Now, nasa tier 1 ka ng audience mo. Ibig sabihin, tina-target mo yung audience mo sa tier 1. And Facebook will give you the low-hanging fruit. Ano ba yung low-hanging fruit? Ang ibig sabihin po nun, yung mga bibigyan ka ng Facebook ng people who are likely to become what you want inside the auction. Let's say, you tell Facebook, I want to get more, I want you to
give me more leads na gusto kong kausap sa business ko. Let's say for example, I don't know, financial advisor ka, real estate agent ka, ano pa ba? May local business ka, may salon ka. Okay? You want more leads para magkaroon ka ng kausap doon sa business mo at para ma-close mo siya into a sale. Or probability naman nasa e-commerce store, e-commerce line of business ka, you want more people who are likely to buy your products right away. And if your budget is around 100 pesos, let's say for example, ang tinatarget mo doon is tier 1 audience. Let's say for example, hypothetically speaking, you have 10 million na audience size. Okay? Pagpalagay na natin na ang tinatarget mo dito sa tier 1 is around, I don't know, 20,000 nung 10 million. Kasi 100 pesos pa lang naman yung budget mo. 20,000 impressions pa lang yung tinatarget mo dito. And the moment you scale your budget, makikita mo kasi dito may mga ilan-ilan bibili sa'yo. Okay? The moment you scale your budget, nandoon din kasi yung mga dollar sign na yan, nandoon din yung mga potential clients mo na bibili sa'yo yung maraming audience sa auction. Ganito po kasi ang nangyayari sa loob ng auction. Okay? Ito lang yung kaya kong i-drawing. Pagpasensya nyo na yung drawing ko. Hanap tayo dito Yan, si Ma'am Clarissa na lang. Total, halos magkatunog yung pangalan natin. Ma'am Clarissa. So, halimbawa, ito si Ma'am Clarissa. Magpasensya mo na yung drawing ko, mama. Ikaw yan. Okay. Yan, nakangiti ka naman. Okay, and then, ang interest ni Ma'am Clarissa, pagpalagay na nating travel. Okay, yan yung interest niya. Paano malalaman ni Facebook na travel yung interest niya? Kasi may historical data siya nung pinaggagawa niya sa Facebook. Halimbawa, nakakita siya ng video about travel, papanoorin niya yung video na yon, then that behavior will be stored in a container sa loob ni Facebook app na may behavior si Ma'am Clarissa ng interested siya sa travel na mga content. Okay? So, nare-record po yan. Ngayon, pagpalagay natin na si advertiser A, which is ikaw. Okay? And then advertiser B, which is yung competitor mo or competitors, marami. So, naghalo-halo na sila dito. Gusto nyo targetin si Ma'am Clarissa. Okay? Na mayroong interest na travel or may behavior na travel. Ang mangyayari po niyan, tatargetin natin siya, mag-ads ka rin yung competitor mo, and then sasabihin mo kay Facebook, meron ang budget ko na pang test is, pagpalagay natin 500 pesos. Tapos sabi naman ng advertiser B, sabi niya, Facebook, willing din ako magbid ng 500 pesos. Okay. Now, assuming na both of you sabay na sabay mag-launch at 12 midnight, mamayang madaling araw. Okay? Now, sa 500 pesos ninyo, magra-run po yung campaigns ninyo or yung ads ninyo in the next 24 hours at bibigyan po kayo ni Facebook dyan ng grading system kung kaninong ad po ang mas ipapakita as compared sa'yo. Halimbawa, ang CPM na charge sa'yo ni Facebook ay, let's say, 100 pesos. Okay? And then, ganun din, sa umaga, nung nilaunch ni advertiser B, 100 pesos din ang CPM mo, nung competitor mo. Now over time, nung dumadating na yung bandang hapon, napapansin ni Facebook na mas maraming nagki-click doon sa competitor mo. Okay, mas maraming nag-watch ng video, mas maraming nagme-message, mas maraming nagla-like, mas maraming nag-share, mas maraming bumibili or mas maraming nagko-convert. Mas maraming nagiging leads. Ngayon, ang mangyayari po noon, yung 100 pesos na cost per 1,000 impressions po niya is babawasan po ni Facebook. Bibigyan po ni Facebook ng i-reward po ni Facebook yung ad ni advertiser B na instead na i-charge ni Facebook ng CPM na is 100 pesos, magiging 80 pesos po yan, magiging 70 pesos, magiging 60 pesos, and so on and so forth.
Anong mangyayari kapag bumaba ang cost per 1,000 impressions po ng competitor ninyo? Sino makakasagot? Okay? Sino makakasagot? Anong mangyayari pag bumaba ang cost per 1,000 impressions? Mas dadami yung inquiry. Yes, part of the anong tawag dito? The reward system, part of the reward system is dadami yung inquiry. Pero bakit kaya siya dumami yung inquiry mo? Ngayon, ang sagot dito, sasagutin ko na para hindi ito magal, kasi nga dumami yung impressions mo. Mas dumami yung nakakakita nung ads mo. Let's say for example, 10,000 yung nakakakita lang nung ads mo sa 100 pesos na anong tawag dito, na budget mo, na doble, naging 20,000 na impressions. So meaning, kapag na-doble yung impressions mo, ano mangyayari? Siyempre, mas maraming mag-i-inquire, mas maraming manonood ng video mo, mas maraming mag-i-engage dun sa page mo, etc. etc. Okay? So, ibig sabihin, pag bumaba yung CPM mo, tataas yung number of impressions mo. Now, balikan natin yung sayo. Ang pangit ng ads mo. No, nung una 100 pesos lang yung sino-charge sa ni Facebook. Hindi relevant yung hindi relevant yung ads mo, hindi engaging, hindi converting. Ang mangyayari noon, magiging 150 yung CPM mo, magiging 200, magiging 250, magiging 300. Ano mangyayari? Bababa ang number of impressions mo, and then tataas ang cost per 1,000 impressions po ninyo. Until such time na wala na nagko-convert doon sa ads mo, ang mangyayari doon, mag-give up ka na lang. Papatayin mo yung ads mo kasi wala namang nagko-convert. Okay? Ibig sabihin, mataas na yung binabayaran mo sa kay Facebook, pinipinalize ka po ni Facebook kapag pangit po yung ads na pinapakita nyo at hindi relevant doon sa audience na ina-advertisean ninyo. On the flip side, nare-reward naman po ni Facebook yung relevant na ad at nagka-convert at nag-i-engage. Mas pinapriority po kasi ni Facebook ang engaging na ads. Okay? Mapapansin nyo yan, baka tatanungin nyo, Coach, paano po pababain yung CPM? Simple lang. Huwag nyong bibitawan, hindi nyo papansinin yung comment sections po ninyo. Okay? Yung comment section, kahit na basura yung nandoon nakalagay na how, comment, interested, replyan po ninyo. Okay? Minsan hindi ako nagre-reply kasi ewan ko ba. Bakit ganoon yung mga tanong nila na ayaw ko nila mag-talk. So, ibig sabihin, the more na nagre-reply ka doon sa comment section, it gives Facebook a signal that your ad is engaging. Halimbawa, ito si Facebook, kasi hindi niya naman maintindihan kung ano nangyayari doon sa ad unless na merong nag-comment dito, may nag-reply, tapos may nag-comment ulit, may nag-reply. So it gives Facebook a trigger or a signal that this ad is engaging. Paano nyo po nalalaman yon? Ginigradean po kayo ni Facebook dito sa ad level. So pagpunta nyo po dito sa campaign level mo ninyo, di ba, ad set level po. And then pagpunta nyo sa ad level, kaya naman to rejected. Meron po ditong tatlong grading system. Quality ranking, engagement rate ranking, at conversion rate ranking. Ano ba ibig sabihin nun? Kapag sinabi mo na quality ranking, gaano ba ka-quality yung ads mo? Okay, hindi ba siya blurry? Hindi ba siya mukhang ano yung tawag dito? Hindi siya highly cost na curate na image? So, ginigradean po kayo dito. Let's say, nagsisimula siya sa below average, average, tsaka above average. Kapag nakita nyo na below average to, ibig sabihin nun, yung quality ng ad niyo hindi po siya ganun ka-compelling. Okay? Now, pagdating naman dun sa engagement rate ranking, ibig sabihin po nun, meron bang nag-i-engage? Meron bang nagko-comment? Meron bang nag-share? Meron bang nagme-message? Okay? Lalabas po dito sa engagement rate ranking kung above average kayo, average, or below average. And then last na
grade po na ibibigay sa inyo ni Facebook is conversion rate ranking. Ibig sabihin ba, marami bang nagko-convert? Marami bang bumibili nung, anong tawag din yan? Marami bang bumibili ng products mo? Marami bang nag-inquire sa products or services mo? Okay? Now, pag nakita nyo dito na puro below average po yung grade po ninyo kay Facebook, ibig sabihin po nyo, may mali sa ads ninyo. Okay? The moment po na lahat ito below average, magsisimulang tumaas yung CPM ninyo, yung cost per 1,000 impressions. Kapag tumaas yung cost per 1,000 impressions nyo, maapektuhan ang cost per link click ninyo. Kapag naapektuhan ang cost per link click ninyo, maapektuhan ang cost per landing page view ninyo. Kapag maapektuhan ang cost per landing page view nyo, maapektuhan ang cost to add to cart. And maapektuhan ang ad payment info, maapektuhan ang cost per purchase. And so on and so on. Kapag naapektuhan ang cost per purchase, anong mangyayari? Bababa yung average ROAS ninyo or yung return on ad spend. Magne-negative po kayo. Ganun lang po siya kasimple yung reporting column po na ito. Now, we were gonna be talking more about this sa day 4. Pag-uusapan natin po yung mga reporting column po na to para mas lalo nyo pong maintindihan yung Facebook Ads Metrics. Okay? Now, babalik tayo dito sa remove ko muna to. Babalik tayo dito sa mahiwagang Canva. Okay. Remove ko muna to dito, present. Okay? Now, so meron kang 100 pesos, then tuwan-tuwa ka ngayon, meron bumibili sa'yo. Or may nag-i-inquire sa yon sa mababang halaga. Let's say for example, ang cost per lead mo lang is 10 pesos, 5 pesos, 2 piso, 3 piso, etc. And then ang cost per purchase mo naman is, let's say for example, I don't know, 70 pesos, 100 pesos, whatever. So mababa pa lang siya. Now, the moment you scale your budget, ibig sabihin nun, you are telling Facebook that, hey Facebook, I want you to find more people inside the auction. So let's say for example, kung 10 pesos lang ang cost per result mo before, makikita mo over time tumataas din siya. Nagiging 20 pesos, nagiging 30 pesos, 40, 50 pesos, and so on and so forth. So, ang mangyayari po niyan, the more na nag-move kayo parehas dito, okay, halimbawa, nakarating na kayo dito, marami na kayong competition doon sa mga tao na itong mga dollar sign na to na pinapakita yung ads po ninyo. And the same anong tawag dito? Explanation na pinakita ko sa inyo kanina, Facebook will decide which ad is going to win the auction. Ibig sabihin, kung kaninong ad po ang ipapakita sa newsfeed, sa right column, sa reels, sa search, etc. etc. Dito nyo po yan makikita lahat ng ad placement po ninyo. Halimbawa, pag kinilik po natin dito, manual sales campaign. And then, pagdating dito sa ad set level, itong manual placements na to, makikita nyo dito, saan ba ipapakita yung mga ads ninyo? Sa Instagram feed, Facebook feed, marketplace, right column, Instagram Explore. Ngayon, kung natatalo ka sa bid, no? Pag natatalo ka sa bid, ibig sabihin nun, hindi lalabas yung ads mo sa mga ad placements po na ito. Ito, yung mga reels, ayan, sa search result, etc. etc. Nagets po yung bidding system ni Facebook. Hindi ibig sabihin na meron kang 85 million na audience size, tapos meron kang 100 pesos na budget, matatarget mo yung 85 million. Ibig sabihin lang po nun, depende, kaya makikita nyo nga po dito, halimbawa, ang reach nito is 19K to 55K. Conversation, 0. Yan po kasi yung nadidetect ng system ng ni Facebook na most likely wala ka makukuhang conversation based doon sa budgeting mo, yung doon sa budget mo. Halimbawa, tingnan nyo to kapag sa 800 pesos, ang tawag dito, yan po yung makukuha yung estimated daily results or yung estimated daily reach. Let's say, bombahin natin to ng 5,000, automatically mag-i-increase din po ang estimated daily reach po ninyo.
Depende po sa budget nyo. Halimbawa, kargahan po ito natin ng 50,000 pesos. Anong nangyari? Or ano yun? Nasa 5,000 tayo kanina. 5,000, 119K. Ang reach ngayon, the moment na kinakargahan mo ng mas malaking budget, ay 500,000 pala yan. 50, 1, 2, 3. Ayan, tumataas din yung estimated daily reach po ninyo. Okay? So, ibig sabihin po nun, sa 85 million, sa budget mo na 50,000, ito lang ang marireach mo. Yung 957, between 957 to 2.8 million. Anong mangyayari kapag yung budget na 100 piso ay bumabad po dito? Okay, anong mangyayari pag bumabad yung 100 piso mo dito na budget? Sino makakasagot? Sino makakasagot? Kapag Mauubos lang yung pondo. ah, normal po yun na mauubos yung pondo. Ayun, tama si Sir Prime Louis Maderas, Magle-Learning Limited. Okay? Makikita niyo po mag-orange yung dito sa bandang adset level. Ito. Sa adset level, yung delivery niya po ay magiging learning limited. Bibig sabihin nun, sinasabi ni Facebook, utang na loob. Wala na akong makitang magko-convert sa iyo sa 100 pesos na budget mo. It's either increase mo yung budget mo, okay? Mag-increase ka kasi ang gusto po kasi mangyari ni Facebook ay magkaroon ka ng 50 conversions in 1 week. But if you have a very low budget, you have no chance to exit the learning phase in the next 7 days. Kaya po, ito po yung ginawa kong strategy para maka-bid ka kahit mababa yung budget mo. May ginawa kong framework na tinatawag kong 100 pesos Facebook Ads Strategy. Ibig sabihin, sa 100 piso, papabayaan mo yung ad set mo na mag-optimize up until makuha mo yung gusto mong result or yung cost per result na gusto mo bago ka mag-increase po ng budget po ninyo. Kasi pag tinignan mo dito sa anong tawag dito? Sa hanap tayo ng hanap ako ng Learning Limited para makita ninyo. Hanap ako ng ad account na may Learning Limited. Sandali lang. Learning Limited. Eto. Eto siya. Share ko yung screen ko. And eto. So makikita mo dito, pag hinover mo yung mouse mo doon sa Learning Limited, ano nakalagay? Ad set limited by budget. Ibig sabihin yung budget mo na 100 pesos, hindi niya na kayang ibuga para makapag-reach pa ng mas maraming tao doon sa budget mo. So tingnan natin to. Buksan natin tong ad set level niya. Sinasabi dito na ang estimated na reach sa 100 pesos na nilagay mo na daily budget ay between 3,000 to 10,000 na reach. Okay, yun yung posible mong makuha. Now, sinasabi ni Facebook na ang posible mong makuha na leads is 10 leads and below. Kasi ito, below to eh. Kapag more, nandito yung sa kanan. Ngayon, ilan yung, mapapansin nyo yung estimated audience size? 28 million and or between 28 million to 33 million. Ano yung nare-reach niya pa lang? Wala pang 1% siguro yan. Okay? Ibig sabihin nun, sa 33 million na estimated audience size, ito pa lang yung nare-reach mo na audience out of 33 million. Kaya nga dito, makikita mo na learning limited siya. Ibig sabihin doon, ad set limited by budget, 39 optimization events based on attribution setting. Ano ba yung attribution setting ni Facebook? 7-day click or 1-day view. Ito po yung default niya. Before kasi, ang attribution setting ni Facebook is 28-day click or 1-day view. Tama ba? If I'm not mistaken, wag lang ako mapahiya para sigurado. 28 day click
or 1-day view. Ayan o. The default attribution window is 28-day click and 1-day view. That was before. Okay, ngayon nagkandeleche-leche yung data ni Facebook dahil nag-upgrade nag-update si iOS ng kanilang sistema, ng system na marami nag-opt out ng iOS users doon sa tracking ni Facebook. Kaya po naging 7-day click or 1-day view na-shorten po yung attribution setting. So attribution setting medyo advanced na ng konti. Ito po yung the moment po na nag-click sa inyo, ito bigyan ko lang kayo ng pahapyaw. Let's say for example, 7 days, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, ibig sabihin po, kung meron kang 3 ads na niraran, okay, 3 ads na niraran, nakita ng audience mo itong ad 1 nung Monday. Okay, nakita niya yung ad 1. Then by Tuesday, by Wednesday nakita niya yung ad 2. Okay? And then by Saturday, for some reason, sabi niya, sige, bibili na ako or mag-opt-in na ako or mag-i-inquire na ako ng services mo. Ito, nakita niya yung ad 3 mo. So ito yung 1, 2, ad 3. Tapos, ang mangyayari po kasi niyan, kanino ibibigay yung credit ni Facebook kung saan kung aling ad ang responsible kung bakit siya nag-convert sa nung Saturday? Okay, ikaw ano tawag dito? I-credit niya yung ad na yon kung kailan siya nag-click ng una. Kahit nakita niya yung ad 2 mo nung Wednesday, nakita niya yung ad 3 mo at nag-convert siya nung Saturday, dahil nakita niya yung ad 3 mo, dito niya yan i-credit. Kaya meron po tayong 7-day click or 1-day view. So, mangyayari po nun, sabi dito ni Facebook, this ad set isn't generating enough leads to exit the learning phase because its budget may be too low. Kaya ka po nakakita ng learning limited. And over time, mapapansin mo, yung cost per result mo na 41.88 pesos, magiging 60 pesos, magiging 70 pesos, magiging 100 pesos, and so on and so forth. Ngayon, meron po kasing scaling method na tinatawag nating vertical scaling method. Ano ba yung vertical scaling method? Ang ginagawa kasi, 20% of the original budget yung i-increase mo. Let's say for example, meron kang 100 pesos, gagawin mo siyang 120, gagawin mo siyang 140 every 2 to 3 days or every 48 to 72 hours. Ang problema kasi doon, nagagalaw yung inyong nagagalaw yung data. Ibig sabihin, lagi siyang bumabalik, nagre-reset siya ng nagre-reset. Halimbawa, naka-exit na siya kumbaga, nakaabot na siya ng 10 days. Ang mangyari nun, babalik ulit siya sa pang 7 days. Tapos nakarating na siya ng 20 days, babalik ulit siya sa pang 12 days. Habang nag-a-adjust ng budget, nagre-reset po yung data po ni Facebook. Up until po na makakuha siya ng 50 conversions. Kaya makikita nyo dito yung ad set na to high performing. It's because this ad set was able to exit the 50 conversions already. Okay, and Facebook is able to give you the average cost per message or average cost per lead na 42.43. Okay? So anong gagawin mo doon kapag meron kang learning limited? It's up to you to scale using the validate method na tinuturo ko dito sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? What's the minimum tolerance? Ang minimum tolerance po is at least 3 days. Okay? Sa testing, nilaunch mo ng Monday, kunyari. Okay? Nilaunch mo ng Monday yung ad mo. And then, say for example, Monday, botata ka. Tuesday, may pumasok na isa. Wednesday, wala. 0 ka ulit. Tapos Thursday, merong isa. Tsaka mo pa lang siya move yung testing phase mo sa pang 5 to 7 days kapag meron kang nakikitang pag-asa
na itong ad set na to ay mag-optimize kahit ang cost per result niya ay mataas. Kasi over time, magkakaroon ka ng maraming engagement, obviously, bababa ang CPM mo. Pag bumaba ang CPM mo, dahil sa natutunan natin, anong mangyayari? Pag bumaba, bababa din ang cost per result mo. Okay? So, 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Ibig sabihin nun, 3 days, ano bang nangyayari sa 3 days? Bago mo siya i-move to 5 to 7 days. Okay? 5 to 7 days, nagiging consistent yung result, tsaka mo lang po siya i-move forward para ma-optimize lalo yung ad set po na yun. Nakuha? Okay? So, I think I have discussed the Facebook auction and different campaign objectives. Now, let's answer the question sa chat box. Umpisahan ko yung nasa taas. Si Sir Marvin, Coach, question, pag nag-duplicate ka ng ads, yung data ng ads na kinopy mo, masasama yon sa duplicated ads, correct? Yes po. Okay, but since you are, Sir Marvin, di ba, pinakita ko nga sa inyo, yung itong auction, asa na yun? Hindi pala ako nakashare, sorry naman. Di ba, the moment kasi na mag-increase ka ng budget mo, di ba, kung yari, nandito yung testing campaigns mo sa baba, ang mangyari po noon, you are telling Facebook that, hey, Facebook, I am now ready to scale my campaigns. It gives Facebook a signal that if you are spending 100 pesos a day, let's say, for example, and then you increase it to 1,000 pesos, you are sending Facebook a signal that, hey, Facebook, I am willing to bid in this tier of audience. Sa tier 4, halimbawa, at kunyari, nasa 1,000 pesos mo, Facebook, itong tier 4 ang banatan mo ngayon. Ipakita mo yung ads ko dito sa tier 4. Sige, akitin natin dito, tier 7. Tapos ito naman si competitor mo, sabi niya, sige, I am also willing to bid sa tier 7. Magsama-sama tayo dito. Ngayon, ang mangyari nun, hindi ibig sabihin nun na nakuha mo yung budget mo dito yung cost per result mo sa baba na 100 pesos, ay magkakaroon ka ng similar na cost per result pag inakyat mo yung budget mo sa tier 7. Okay? Hopefully that makes sense, Sir Marvin. And hopefully that answers your question. Okay? Saan ko pwede mapanood yung kahapon po? Sir John, nandoon po sa ating dashboard. So all you need to do, Sir John, is to go to my website, digitalhomie.net, click online courses. Makikita nyo po dito 5-day Facebook Ads Challenge. Click nyo yung start course. And then kung wala kang na-receive na email, pakigamit po itong promo code na ibibigay ko sa inyo. Asa na sino nga to? Sir John. Itong gamitin mo, Sir John, ha? Ilagay ko na sa everyone. I'm not sure kung gagana pa yung 11, but yung 10, pero gamitin mo na tong 11 para maka-login ka po. Okay? Awesome. So, next question natin is sino pa ba? Ako din, Coach, wala pa din Telegram at kahapon wala pa din. Okay. I-add ko kayo sa Telegram. Paki-click po itong link na ibibigay ko sa chat box. Okay, and then type kapag nasa loob ka na ng anong tawag dito? Ng Telegram. Ito po yung link. Kapag hindi po gumana yan, try to click this link sa baba. Make sure po na i-click nyo po yung link na binigay ko sa mobile phone po ninyo. Kasi kapag sa PC po, hindi po gagana yan. Okay? So, ayan po yung pasok po kayo dyan. Tapos, pag nasa loob na kayo, ayan, nandito na si Jeremy. Okay? So, si Sir Jeremy, nandito na, type batch 10. Okay? Batch 10 ko po, Sir Jeremy. Okay? Now, sagutin ko yung iba dito.
Sino pa nandito? Number 1 and number 2 in Korean. Okay. Meaning Sir Louis, meaning sir, mas effective yung ad creatives ni advertiser B. Yes. Kung in reference doon sa bidding kanina na pinakita ko, yes, kapag mas bumababa ang CPM ni advertiser B, ibig sabihin mas effective po yung ads nila. Okay, mas dadami ang reach, mas dadami ang impressions. Nante Castañeda, possible ba yun sa laki ng audience mo sa page? Hindi po. Magmamatter kung gaano po kalaki yung audience mo sa page. Kasi ang audience mo sa page, ang nire-reach mo lang po doon yung organic na impressions or reach. Okay, dahil ba yan sa hindi maganda ang caption and reso ng post or video? Yes, Sir Nante. Ibig sabihin po, hindi makarelate yung audience po ninyo. Hindi relatable yung pinapakita niyo pong ads. Ibig sabihin, it doesn't solve a problem. Say for example, you are selling makeup or you are selling beauty products. And then for some reason, these people are they don't find your ad as relevant doon sa kanilang pain points. Halimbawa, mandami kong pimples. Tapos ano ba yung makakasolve ng problema ko? Yung product na binibenta mo, dapat mag-connect yun doon sa audience mo. Mas gusto po kasi ni Facebook na yung user engagement is mas madami. Ibig sabihin, mas interested doon sa ads mo. Pag nakita ni Facebook na hindi interested doon sa ads mo, ano ang gagawin ni Facebook? Ipi-penalize po yung ads mo. Tataasan niya yung cost per 1,000 impressions mo. Kapag tumaas yung cost per 1,000 impressions mo, magdo-domino effect po yung lahat ng metrics po sa column po ninyo. Okay? Marvin, Coach, yung palaging na-reject yung ads mo, possible ba ma-restrict? Yes. Pwede ba sample sa ads manager po kung paano mag-scaling ng budget po? Day 3 for bukas po. Okay? Bukas pa natin pag-uusapan yon. Kapag konti ang placements, possible na tumaas ang conversation. Same audience. Kapag konti ang placements mo, may possibility, dalawa lang ang pwedeng possibility doon. It's either kumonti yung reach and impressions mo or ma-optimize yung ads mo kasi you are feeding the system ng ads mo na kunyari engaging ads mo, tapos yung ad placement mo na let's say newsfeed yung nabid mo, tapos mas marami na nagkakaroon ng eyeballs doon sa ads mo as compared to your competitors. Yes, obviously magkakaroon ka ng conversation, same audience. Okay, Learning Limited, so tama po si Sir Louis. Kaya pala may mga suggestions si FB na increase your budget. Yes po. And if your ads hindi pa ready to bid against the higher tier, ang mangyayari po noon, maa-outbid lang po kayo. Okay? Ibig sabihin po noon, matatalo kayo. Kasi bidding nga eh. 'Di ba? Binibid yung ads niyo sa loob ng system. Okay? Paano po kaya pababain ng cost per result? Ano kaya ang problem pag biglang mataas? Simple lang po. Pababain ng cost per result. Pababain mo yung CPM mo, pataasin mo pagandahin mo yung ads mo. Okay? Paano pa mapababa ng CPM? Reply ka sa comments. Okay? Then, paano bumaba yung cost per result? Dapat mas maraming nag-inquire. Mas maraming bumibili. Okay? Doon bababa yung cost per result. Sir Jeremy. Okay? Okay, first time ko nakita yan Okay. Marvin, Sir Marvin, Coach, pag di naka-reach ng 1,000 CPM and turn na di mo, hindi, mabibil ka pa rin. As long as na magkaroon ng impressions po yung Facebook ads po ninyo, sa reporting column, makita mo ninyo na meron pong impressions doon, mabibil ka pa rin doon. Kung magkano po yung computations. Pag-uusapan natin yung computation sa day 5. Computation. Sorry. Computation sa day 5. Ano? Doon po natin ma-compute po kung paano mag-compute ng CPM. Pwede ba masala ang mga nag-i-inquire? Yes. Meron po akong strategy na ginagamit dun sa 100 pesos Facebook ad strategy para
hindi masala ang word doon, Piper Garcia. Hindi masala ang word doon, ma-qualify. Okay, tama naman, masala. Tama pala. Masala. Masala, ma-qualify ang inyong target audience. Okay, masasala mo sa pre-qualification process na gagawin mo doon sa ad set. Okay? I-discuss din po yun dito, yung sa masasala. Ano kasi yun, sir? Pagdating po kasi doon sa anong tawag dito, sa customer journey, mahaba po yun. Hindi po kakayanin natin ng day 3. Kasi yung day 3 po natin, campaign setup po, lahat po nung campaign setup po natin. Messaging campaign, Facebook lead form, click to call, tapos anong tawag dito? Tama ba? Messaging campaign, click to message, Facebook lead, click to message using lead form, and then Facebook lead form and click to call. Yon. So hindi po kakayanin. Nilagay ko po yun sa 100 pesos Facebook ad strategy. Kasi mahaba po yung customer journey po nun. Okay? Hi sir, so hopefully na ano ko yung ano mo. Sorry I'm late, mabibisit ko lang po. Yes. Nandoon po Ma'am Nika yung anong tawag dito? Send ko nga dito yung ano. Yung instructions on how to access your dashboard. Ito po siya. Replyan kita Ma'am Nika dito. Ito po, panood po yung video po na yan. Okay? Nasaan na tayo dito? Question. Saan na tayo dito? Coach, saan po mas maganda mag-run ng ads? Sa Facebook po ba or sa Meta Ads Manager? Sa Ads Manager po. Sa Ads Manager po kayo mag-run ng ads, wag po kayo mag-boost, no? Kasi sayang yung hindi naman sayang, actually nandoon pa rin naman yung data, kaya lang hindi niyo ma-maximize yung budget po ninyo. Hindi niyo ma-maximize yung potential po ng campaigns po ninyo. Okay? Okay lang ba na every matapos yung days of boosting is ibang post naman ang i-boost? Bakit po, Ma'am Sir Nante? Bakit ibang offer naman, ganun ba? Pero I would suggest na keep the momentum kasi kapag nakita mo yung ad na engaging or nagkakaroon ng result, bakit mo siya i-stop? And nakikita ko lang na reason kung bakit mo siya i-stop, Sir Nante, is because tapos na yung promo. Halimbawa, within Monday to Saturday lang yung promo, then obviously talagang i-stop mo sa Monday. Pero kung ang gusto mo lang mangyari pa-stop ka, pangit yun. Dapat continuous yung ano mo, yung ads mo. Continuous na nagra-run kung evergreen naman po yun. Okay? Sir Andre, coach, pag scale up na po, ano mas effective for duplicate? Duplicate campaign po ba or duplicate the ad set, then use existing campaign? Meron po kasing method dyan. Ang ginagawa ko, dinoduplicate ko using the winning ad set. Nilalabas ko siya as a new campaign. Okay? Ano po natin yan tomorrow. Okay? Para pag may setup na po tayo ng campaign. Yung ad set, ilalabas mo siya as a new campaign. Okay? Palabas. Okay? So, ituturo ko po siya bukas. If my creative fatigue po ba, need na i-turn down or need consider yung frequency? Yon, mapag-uusapan natin yan, Melo, day 5, but I'm gonna give you a short overview. Kapag nag-creative fatigue ka na po, ibig sabihin po nun, kulang yung creatives mo na niraran. Ibig sabihin, nag-iisa siguro. Okay, pag nakita ka ng creative fatigue, okay, dagdagan mo yung ads mo dun sa ad set level mo. Gawin mong 2, gawin mong 3, gawin mong 4, depende dun sa, kasi makikita mo, nag-shoot up yung frequency niyan. Okay, so dadagdagan mo lang pag nag-creative fatigue. Pag dinagdagan mo, wag mo munang papatayin yung dati. The moment na take over na ng isang ad yung cost per result nung dating ads mo, saka mo lang patayin yung luma. Okay?
Right. Coach, paano po balikan yung kagabi po na ako nabigay ko na iba po ba ang boosting sa normal boosting sa Ads Manager? Magkaiba po, Sir Nante. Yung boosting po, ang boost post po, ang default po niyan is engagement. Okay, you're not gonna be telling Facebook to find people who are likely to become a lead or who are likely to make a purchase. Kapag nag-boost post ka po, ang default po niyan engagement. Facebook will find people who are likely to engage with your page. Watch video, send a message, but not people who are likely to make a purchase. But if your offer is very good enough or parang irresistible offer yan, most likely you will be getting conversions. Kahit na boost post po yan. I'm not saying na boost post, hindi ko po ginagawang, hindi ko po, ano tawag dito, hindi ko po ginagawang evil ang boost post. Sinasabi ko lang po, you could have better conversions if you have structure your campaign into OCPM or yung optimized CPM. Okay? Nagana din ba ang SEO kay FBS? Lalo kung ano ka, kung merong specific topic na merong thread na mahaba ng comments or ng replies, pwede po yung ano, pwede pong lumabas sa SEO ni Facebook. Pwede po ba mapili kung sino lang ang pwede makita ng ads mo? Mas okay po ba i-run na lang ulit yung lumang ads or bago? Pwedeng mapili. Depende doon sa interest targeting na nilagay ninyo. Yun po yung lalabas. Doon po lalabas yung ads sa interest targeting. Pwede kayong mag-exclude. Let's say for example, exclude nyo yung previous customers ninyo. Pwede po yun. Okay? Ad may not run potential policy issue. Ad may blah blah blah. Ano po pa gagawin pag ganyan po ang error? Ibig sabihin po noon, may na-detect po ng AI nila na may potential advertising policy guidelines na hindi nyo po na pinapalo. Punta po kayo doon, Ma'am Cherry, sa Junior Strategist na course. Meron po doon advertising policy guidelines na course outline. Makikita nyo po yun, mapapanood nyo po yun. Kasi meron po kayong access po doon. Okay? Sa real estate, mas okay po ba sales o pipiliin or leads? Hindi po, mas leads po. Hindi po. Ang sales po ginagamit madalas sa e-commerce, Sir Piper Garcia. Ginagamit po yan sa e-com kasi very straightforward lang naman yung products doon. 1,000 peso product, 500 peso product, 2,500 peso product. But if you are in the real estate space or line of business, wala naman siguro mag-check out na tao dun sa website na nagkakahalaga ng 2.5 million. Tapos gagamitin niya credit card. 'Di ba? Walang ganoon, walang mangyayaring ganoon. So dapat ang gagawin mo is leads and later on you optimize them to become a paying customer. And etong pinaka-challenging kasi sa real estate kasi guys, dati rin ako sa car sales agent din po ako sa dati. Nagbebenta ako ng kotse and similar po yung niche natin which is mataas po ang price points natin. Which is hindi naman nagkakahalagang 10,000 lang. 2.5 million, 5 million. So definitely, ang customer journey po niyan mahaba. Hindi siya 7-day click or 1-day view. Ang customer journey po niyan is 5 months, 3 months, 1 month, 1 taon. Ako nga, yung estudyante ko nung nag-launch ako ng academy, nagulat siya, sabi niya, matagal na kami magkakilala, 2 years na kami, 2 years na siya sa akin. Yung ano niya, yung dito siya sa academy. Tapos, tsaka pa lang ako bibili sa kanya kasi nasa SMDC siya eh. Ano tawag dito? Sabi ko, kanina magkausap kami. Sabi ko, bukas magda-down ako. Isipin mo yung customer journey, 2 years. Diba? So, kailangan mo ng leads dyan na in-nurture mo para makapag-establish ka ng rapport, makapag-establish ka ng credibility at bumili sa inyo. Kasi ang binibenta mo dyan, sarili mo eh, hindi naman yung unit na ano eh, na kumbaga yung unit na lang is pupunta sa unit yon kung na-establish mo yung relationship mo doon sa target audience mo. Kasi hindi naman bibili sa iyo yan na imposible yon na
or hindi naman siya imposible, ibig sabihin, nakausap mo ng Monday tapos bibili sa'yo ng Sunday, malamang sa malamang hot na hot talaga yan. Pabili talaga sila. Pero yung tipong naka-message mo lang ng Monday, it will take some time bago yan mag-convert. Okay, kaya you need to establish the follow-up system, which is the email marketing system. Nandoon po yan sa 100 pesos Facebook Ads strategy. Kasama po din yan. Okay? Coach, yung ads ko is 1,000 per day per page po. Pero sa una, okay naman din, para unti-unti nawawala ng inquiry. Obviously, your campaigns have been, if you're using the same budget, 1,000 pesos per day, then you are showing your ads to the same people over and over again. And your audience, your offer is no longer hindi na siya attractive sa kanila kasi they've been seeing the same ad over and over and again. And obviously, nasaturate mo na yung audience mo doon. Kaya ko ipapakita ko sa iyo dito, Handu Language Center. I'm not sure if you're he or she. Di ba? Pag nakita mo dito, 1,000 pesos yan, nandyan na lang yan. Itong audience lang na to ang inaano mo, ang tinatarget mo. Wala nang iba. Okay? Snipping tool natin. Ano nangyari dito? Papakita ko sa iyo para mas lalo mong magets. Ayun siya, oh. Ito yung 1,000 budget mo. Okay, ito lang yung pinapakita mong ads. Wala nang iba. Na-saturate mo na tong mga nabibili sa iyo na yan. Ayun, oh. Ayun, oh, bumili na sa iyo to. Nag-inquire na sa iyo to. Bumili na sa iyo to, nag-inquire na sa iyo to. Naubos mo na. Wala na. Dapat nun mag-skill ka na dito. Okay? Or mag-create ka ng bagong offer na attractive doon sa same tier na to. Kasi 10 million nga yung audience size mo, di ba? Hindi mo pa naiakyat yung mo. So it's either mag-scale ka or magbigay ka ng bagong offer. All right? So sa real estate ako, successful ako sa engagement campaign ko now and I will run a new one. Dapat Baligen naman. Ito guys, ito Ma'am Jo or J.O. Ma'am Jo or J.O. Do not fix what is not broken. Okay? Kung gumagana sa iyo yung engagement, keep it. By all means, kung nakakakuha ka ng ROI na mataas, i-go mo lang yon. Pero, yung sagot sa tanong mo, bakit hindi ka mag-test ng lead gen campaign and compare kung alin yung mas nagbibigay sa iyo ng mas magandang ROI? Alright? Sana sagot yung tanong mo. Sir Louis, nabanggit mo kagabi ata yun, below average yung ad quality, pero above average naman yung engagement rate at conversion rate. Bababa pa rin yung CPM mo pag ganito, sir. Yes. The more na nagko-comment ka or nag-i-engage ka sa ads mo na yon, the more na bababa ang CPM mo. Kasi that's the only way to lower down your CPM is to engage, to reply to those comments. Okay? Engagement lagi yung gamit ko. Una, okay naman, pero unti-unting nawawala. Kasi nga, nasa-saturate mo na siya. Okay? Coach, saan po maganda mag-run ng ads? Sa Business Suite? Nasagot ko na to. Sa Ads Manager po. Regarding po sa pag-reply sa comments, is it okay po na copy-paste or hindi dapat? Okay lang, copy-paste. Walang problema yan. Ginagawa ko din naman yan, Sir Dante. Okay? Walang problema yan. Kapag nagka-copyright po ba yung music, magkakaroon po ng negative? Hindi, mare-reject po yung ads mo, Ma'am Jenny, kapag naka-copyright yung music. Okay? Mas okay ba i-run nyo na lang yung ulit yung lumang ads bago? Again, hindi siya dapat continuous. Budget 3K to 1K per day. Okay lang as long as nakukuha yung ROI. Walang problema dyan. Pag lumalabas po creative fatigue, kailangan na po balitan yung campaign. Hindi po. Creative fatigue, ibig sabihin magdagdag ka ng bagong ad, Sir Jeremy. Regardless kung maganda yung pasok ng inquiry. Yes, may tanong? Sir, ako yung nagtanong na mas okay ba i-run na lang yung luma sa o gumawa ng bago?
For example kasi, nagka-experience ako na yung luma yung gusto ko sanang i-run kasi maganda yung engagement. Okay? Kaso hindi siya nagra-run kahit may fund. Yung specific ad lang na yon? O pati yung Opo. buong campaign mo? For example, January, kasi ganun ako magpangalan ng campaign eh. Ah. So last January 2024, nag-run ako. Then maganda yung engagement. Yun sana ulit yung gusto ko kaso ayaw nang mag-run kahit may fund. I mean, yung ad lang na yun nagkakaroon ng walang impression, tapos yung ibang ad nagkakaroon naman ng impression? Kailangan ko pong gumawa ulit ng bago na parehas nun. Naglagay ka ba ng end date doon sa campaign mo? Hindi po. Ang tanong ko, marami kang ads, tama? Apa. Naka-launch, okay. Yun bang specific ad lang na yun ang hindi nagkakaroon ng impressions o pati yung ibang ads? Pati din po yung iba. Ay, may problema ka sa payment method. I-check mo yung Kailangan payment. po ba yung iba naka-off? Hindi. Kapag ka hindi nagra-run yung campaign mo, nakakita mo active lang, tama? Nakikita mo active lang yung ads mo, tama? Opo. Pero wala kang impressions na nakikita, hindi na gumuubos ng budget, tama? Hindi po. Ayun, may problema ka sa payment method mo. Check mo yung payment method mo. Palitan Thank mo you. yung payment method mo. Hello, Okay? sir. Apa. Baka na-reach niya na yung spending limit niya. Possible din yon. Na-reach mo na yung threshold mo nung card mo. Yes, yung threshold. Okay. Check mo yung... Nare-research naman kung paano i-reset yun eh. Thank you po Sir Okay. Nante. Sige pa. Yes, Sir, possible ako, yun. question Yes. na rin ako. Andito. Go ahead. For example, 3 days kasi, di ba, kasi nagraran ako ng boosting or ng ads every 3 days lang maximum. Okay. Then once na matapos yung ads, magpo-post ako ng bago. Yun yung iraran kong bago. Pero ibang targeting naman siya. So dun sa kung sinasabi mo kanina na 1,000 pesos per day yung budget. So same audience pa rin ba yung marireach ko pero kahit na ibang targeting or demographics or interest yung ilagay ko? Ganito yan. Kapag nag 100, kunyari, sa 100 pesos tayo mag-umpisa, kunyari lang. And then, may specific targeting ka dun sa 100 pesos, tama? Kunyari, interest targeting na ganito, demographics. Pag dinuplicate mo yun, wag mong gagalawin yung audience mo doon. Halimbawa, dinuplicate mo na to 1,000 peso budget. Wala kang gagalawin sa audience, wala kang gagalawin sa ad. Yung budget lang ang gagalawin mo, 1,000. From 100. Pero I mean sir, ibang pictures, or for example, pictures yung binus ko nung una, niran na ads ko nung una. Hindi. Natapos 'yon. Gagawa ko ng bagong ads, video naman. Pero same country, iba lang yung targeting niyan, demographics, interest, iba lang 'yon. Hindi, the reason why we want the same ad to optimize doon sa mas malaking budget because we want to validate. We want to validate if that ad is likely to optimize sa mas malaking budget. Lahat ng changes na magagawin mo, manggagaling lang yun doon sa testing. If you want to change anything, if you want to change demographics, if you want to change the copy, the headline, sa testing campaign mo yung gagawin. Wag doon. Yun yung A and B, tama, sir? Anong A and B? Doon sa ads manager. Yung testing campaign. Yung A-B test? A-B test. Ay, hindi yon. Iba pa yon. Iba pa yung sinasabi ko. So let's say for example, you have ganito, di ba? Ang ginagawa ko kasi tatlong campaign yan. Ito yung nasa 100 pesos Facebook ad strategy. Meron akong actually TVS yan eh. TVS. Testing, validate, scaling. Ang mangyayari niyan, ito yung testing ko nasa baba. Tapos yung testing ko, 100 pesos budget. One campaign, one ad set, one ad. Okay? Ganun lang. One campaign,
one campaign, one ad set, one ad. 100 pesos budget lang yon. So ito yung ad natin, di ba? Ang mangyayari niyan, itong 100 pesos mo na yan, di ba nangyari, meron ng nag-optimize na siya. Ibig sabihin, meron ka na nakuha mga leads or may nakuha ka ng purchase. Ang gagawin mo dyan, ilalabas mo tong ad set na to, papunta dito sa scaling, validate. Letter V, validate. Lagyan lang natin letter V. Tapos, ang gagawin mo lang dyan, wala kang ibang papalitan dyan, kundi yung budget, 1,000 pesos. Same ad. Okay, yung same ad na nilagay mo dun sa testing, nandito siya sa validate. Ngayon, ang mangyayari noon kapag, let's say for example, ang cost per result mo dito is, let's say, 15 pesos per message, kunyari na lang, 15 pesos per message. Pag dinuplicate mo sa validate, tapos 1,000 na yung budget niyan, makita mo siya, naglalaro siya ng let's say, between 18 pesos to 20 pesos, pwede na yon. Okay, pwede mo nang pagtiyagaan yon na ma-optimize kasi over time, bababa pa yan. Ibig sabihin, malapit doon sa 15 mo eh. Malapit-lapit, 5 piso lang ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, meron pa siyang chance na mag-optimize. So, ganun pa rin, 3 days yung ano mo, 3 days yung minimum tolerance mo, and then 5 to 7 days yung maximum tolerance mo dito sa testing. Ganun din ang gagawin mo sa validate. 3 days and then 5 to 7 days doon sa validate. Now, kapag nag-optimize na yung validate mo, mangyayari nun, mag-i-scale ka na ulit using the cost cap strategy. Okay? Cost cap method, pagdating mo dito, doon natin malalaman yun sa day 5. Okay, kung magkano yung ideal cost per result na ibibid mo. Kasi kukontrolin mo yung budget dito. Kung meron kang 100 dito sa baba, 1,000 dito sa baba, pwede mo nang bombahin to ng 5,000 nang hindi ka na nasusunugan ng budget. Okay, let's say for example, 5,000 hindi yan sasabog for as long as na meron kang cost cap na desired bid. Let's say for example, Facebook, I want you to control my bid to, let's say, only 20 pesos. Beyond 20 pesos, wag ka nang mag-spend ng budget. Kaya kukontrolin niya. So, posibleng may days ka na mababa sa 5,000, let's say, 3,000 lang na ubos mo. Merong days ka rin na 1,000 lang, merong kang days na 2,500, etc. etc. For as long as na yung cost per result mo is within 20 pesos na binigay mong cost cap kay Facebook. Bali Alright? sir, pinaka the best pala talaga, continuous run ads lang. Continuous run. Etong 100 pesos mo, wag mo nang gagalawin yan. For as long as na mayroong pumapasok dyan na leads, for as long as na may pumapasok na sales. Wag mo nang increase yung budget dyan, wag mo nang galawin yan. Merong magle-learning limited dyan, etc. etc. Ang gagalawin mo lang dyan ay magdadagdag ka lang ng magdadagdag ng ads dito. Okay, guys. Okay? Ganun lang siya. At yung 100 mo, stays to 100 pesos. Kapag butaw na yan, sa loob ng 7 days, 14 days, 15, 20, 30 days, patayin mo na. O, di meron ka na ditong nag-optimize na kapalit ng 100 mo. Kasi may 1,000 ka na dito eh. And Okay, meron sir. ka na rin 5,000 dito. Okay? So, Okay, sir. papabayaan mo na to. Ibig sabihin nito, kumbaga, nandun na lang siya. Patay na siya. Kumbaga, tapos na yung testing mo. Tapos na yung testing mo kasi ginagraduate mo na siya dito eh. Dalawa Okay. na yung graduation na method mo na ginawa eh. From 1,000 to 5,000, tapos kinoscap mo na siya. Okay, sir. Copy noted. Thank you. Okay? Yon, madami-daming questions. I'm sorry guys, madaming question, hindi ko na masasagot. Medyo namamaos na rin kasi ako, ang sakit na nalalamunan ko. We still have the, anong tawag dito, the opportunity to ask questions tomorrow. And then, we will be creating the campaign the campaign setup from scratch, from lead generation using the messaging campaign and Facebook lead form, and then click to call. All right, see you tomorrow guys at exactly 7:30 p.m. Tama ba? Sunday bukas, yes. Monday guys, magiging probably mga 6 p.m. tayo ng Monday. Meron kasi akong meeting mag-overlap eh. So, ina-announce ko na guys para at least meron kayo heads up.
Thank you guys so much and have a good day. Papasok ko to doon sa day 2 po natin. Okay? Thank you and have a good night. Bye-bye.